Sa likod ng bawat matagumpay na negosyo ay may pusong handang mag-alay ng malasakit at pag-ibig sa sining at komunidad. Dito sa Pilipinas, isa sa mga patunay na posible ito ay ang Common Room PH, isang collaborative space na nagsisilbing tahanan na mahigit 200 local brands at crafters. Dito, hindi lang produkto ang binubuo, kundi mga pangarap at kwento ng mga negosyong may puso. Sa likod ng bawat produktong lokal ay may kwento ng pangarap at pusong nagmamahal sa sining. Ganyan nagsimula ang Common Room PH na itinatag ni na Miss Roma Agsunod at Maan Agsalud noong 2015. Mula sa isang maliit na espasyo sa Katipunan, ngayon ay tahanan na ito ng mahigit 200 lokal na crafters at brands. Lahat nagsama-sama para ipakita na ang negosyo ay pwedeng maging makatao, malikhain at may malasakit. Dito, bawat tote bag, stickers, stationaries o any handmade craft ay hindi lamang produkto. Ito ay simbolo ng negosyong may puso. Isa sa mga inspiradong kwento mula sa pamilyang ito ay ang Paper Playgrounds PH, isang brand na nagdadala ng ligaya at imahinasyon sa pamamagitan ng makukulay at malikhaing papel na obra. Tara, pakinggan natin ang kanilang kwento at alamin kung paano nila ipinakita ang tunay na kahulugan ng negosyong may puso. Ano po ang pangalan ng inyong negosyo at paano po ito nagsimula? Hi, I'm Roxelle Saplan, the owner of Paper Playgrounds PH, a stationery and sticker brand. Nagsimula siya nung pandemic. I was just a student making doodles and journaling para ma-relieve stress. Friends encouraged me to sell my designs, tapos eventually I got the chance to join Common Room PH, which was such a big step. Sa totoo lang, Common Room gave me a home para maipakita ang work ko alongside 200 plus other amazing books. So, aside po sa missions and visions na inilalayag ng Common Room PH, ano po ang pangunahing suliranin na nais niyo po matugunan na nakikita niyo po dito sa ating video? I want to address yung lack of support for local handmade art. Ang dami kasing students and young creatives na talented pero walang platform. By being part of Common Room PH, natutunan kang ma-highlight na Filipino youth can produce world-class stationery and stickers. At the same time, we promote mindful consumption. Mas pipilian ng tao yung handmade and meaningful kaysa mass-produce. So, aside po sa Common Room PH, ano po ang naging inspirasyon nyo para maituyo ang negosyong ito? Na-inspire ako kasi journaling and art helped me a lot with my mental health. Na-realize ko na ang daming kabataan na naghahanap ng creative outlet. At yung mission ng Common Room PH to create a space for treasure hunters and craft collectors aligned perfectly with my dream na gawing accessible ang creativity for everyone. Maaari ko po bang malaman kung ano po yung mga produkto o serbisyo na inaalok niyo po? Saka, paano po ito nakakatulong sa ating komunidad? I create stickers, washi tapes, memo pads, and journals. Ang nakakatulong dito is that my designs are student-friendly, positive, and relatable. Through Common Room, nagiging accessible ang products ko to a wider community. And at the same time, I support the bigger vision to showcase and update local handmade curiosities. So, same po kayo ng vision ng Common Room PH. Pero sa inyo po, as a small entrepreneur, paano nyo po tinitiyak na may kita pa rin po ang negosyo nyo habang tumutulong po kayo sa iba? Siyempre, I practice simple cost management. For more than profit, I think of value. Just like the Common Room's advocacy, I price my products fairly. Para accessible sa students, pero enough to sustain my brand and help other collaborators like local creators and artists. Ano naman po yung pinakamahirap na o malaking hamon na kinakaharap niyo po bilang isang social entrepreneur at bilang kayo isang student?
Time management talaga. Being a student and an entrepreneur is challenging. Plus, kailangan mo rin explain sa market bakit mas mahal ang handmade versus produce. But then, yung support ng Common Room community makes me realize na hindi ako nag-iisa sa struggles na to. So, napaka-challenging po, no, ng pinagdadaanan nyo bilang isang entrepreneur and then isang student. So, paano nyo po pinipili yung mga taong natutulungan nyo o kasama para po sa inyong proyekto or negosyo? Collaborate mostly with young artists and small local creators. Ang criteria ko is yung shared passion for creativity and community. Same values ng Common Room PH. We want to build connections, not Together with Common Room PH, anong klaseng pagbabago po ba ang nakita o naramdaman ninyo sa komunidad mula nung nagsimula po kayo dito sa social business? Nakakatawa kasi may mga customers na nagsasabi na natutulungan sila ng stickers ko to be more expressive or inspired sa journaling. At sa side ng creators, yung feeling na part ka ng Common Room PH family gives so much confidence. Parang may space talaga kami bilang young makers. So, congratulations po, no, sa business mo kasi kahit small pa lang siya is may nagkakaroon na siya ng small impact kahit sa simpleng bagay lamang. Pero as a student entrepreneur, ano po yung payo na maibibigay nyo sa mga kabataang tulad nyo na gustong magsimula ng social enterprise? Find a community. Don't do it alone. Kung wala pang space, create your own or better, hanapin ang mga platforms tulad ng Common Room PH na sumusuporta sa local creatives. And always remember, wag lang kita ang habol, dapat may heart and purpose ang negosyo. Ano po ang plano nyo para sa inyong enterprise sa susunod na 5 taon? 5 years, I hope Paper Playgrounds PH grows with more collabs, maybe even launch limited collections with other local youth artists. And syempre, I want to continue being part of Common Room's vision to make local handmade products more mainstream, accessible, and loved by every generation. Ang nakaka-inspire na journey mula sa Paper Playgrounds PH, nagpapakita na ang negosyo ay higit pa sa kita. Ito'y maaaring maging daan upang magbahagi ng saya, magmulat ng imahinasyon, at magbigay ng halaga sa komunidad. Tulad ng Common Room PH, pinapaalala sa atin na ang negosyong may puso ang tunay na nagbibigay ng saysay at kulay sa ating bayan.